Magandang araw po ulit and welcome to another video. And in this video, mag-unbox na naman tayo ng isang item. So this is a monitor. Kasi as shared last time, di ba, na yung monitor natin is all of the sudden, hindi na siya gumagana. Nag-crash na yung isa nating monitor. So we bought a new one. Pero this time, itong monitor na to is not targeted for gaming, no? So tingnan lang natin kung ano yung itsura nung nasa ating box. And as usual, let's have a first impression kung ano yung mga makikita natin dito or ma-observe natin as we unbox or as we see further yung ating item. So okay. Naku, di na ako nakita. Laki. Tanggalin natin yung ating bag. And then, yan. So, eto yung ating monitor. So, napupwesto. Di na ako nakita. Okay, usog lang natin ng konti. So, eto yung ating monitor. So, teka lang. Meron pa siyang resibo rito. So, the monitor that we bought is a Philips. Pasadahan natin ano yung mga makita nating information across dun sa box itself. So, ayan, Philips monitor, 24-inch. Kasi yan na rin yung sukat nung gamit natin, yung nasirang monitor. So, this is an IPS display. 120 Hz yung kanyang refresh rate. Meron na rin siyang eye care protection with 1 millisecond response and capable using yung HDMI na port, no? So what else can we see from here? Sa gilid naman, may kita natin yung monitor and some specifications. Sa top, wala masyadong labeling dun sa sa top at sa ilalim mga yan lang siya. So, tingnan natin, buksan natin yung buksan natin yung box. So, here, natin cutter. Meron pa siyang tape dito. And, tanggal na natin yung tape. So, let's open the box. So from the box, by the way, no, white color pala yung monitor na nakuha natin. So, from here, makita natin yung kanyang included na HDMI cables. And we also have here yung kanyang power cable. Ayan, so rekta siya? Rekta 220. And we also have here yung kanyang quick start guide. And what else? Okay, we have here yung kanyang base plate. Tignan natin kung ano yung itsura. Although itong base plate na to, hindi na natin siya magagamit kasi meron naman na tayo nung stand. Ayan. So, mapapansin nyo, ito yung monitor na sira. So, yan yung papalitan natin later on. So, yung kanyang base plate and balik lang muna ulit natin to. And yung kanyang neck. And yung kanyang neck brace. So, na rin natin. Ayan. So, ito yung kanyang neck brace. Tignan natin kung magko-complement. Although, kasi galing tayo sa black. So, let's see kung ano magiging itsura ng ating setup once we use yung white na monitor. So, ayun yung and then let's go to the monitor dun sa screen itself. So silipin natin yung itsura ng monitor. Okay. Ito siya. So ibaba ko na muna to. Ayan. So ito yung monitor. Medyo magaang. No? Medyo magaang, nagagaangan ako the way na siya.
So what we can see from here, pag pinan up natin, ito yung itsura. So, ano tong white na to? Do not rip off panel film. Okay. Okay. Kasi meron siyang parang film dito na parang screen protector sa mga cellphones. So, ayan, yung kanyang white na bezel sa ilalim. And then yung brand nung Philips. And then sa likod, may kita natin dito, plain lang, no? So, meron siyang power switch. Ayan, meron siyang power switch sa side na to. And then yung kanyang VESA mount. And sa ilalim, so meron tayong mga multiple na ports. So meron tayo rito na HDMI na socket, meron tayo nung VGA, and merong audio in and audio out. So by the way, yung monitor kasi meron na siyang speakers. So ayan, sa ilalim ko makita niya merong mga grills dito kung saan lumalabas yung kanyang output. Okay, so that's it for this item. So quick check lang natin, no. So try nating i-power on yung monitor and let's try to see kung balik ko lang yung kanyang lapagan. Sige, dito na lang para medyo secure lang natin ng konti. This one, paano ka nga ba? Ganito. Ayan. So, iset up lang natin. So, meron tayong mahaba kaya ito. Abot kaya yung ano natin. So, quick testing. Just to see na rin kung working yung ating monitor or yung ating display. And then siguro, since bubuksan natin, let's try to run some screen check or para makita rin natin kung may mga pixels na issue. So, siguro, madali lang naman atang i-mount. Try natin kung sige, para tumayo. Baka madali pa eh. Baka bumagsak pa kung saan. Kaso, try nating buuin kung simple lang yun. So, from the base itself and saan yung kanyang clip? Alright, so meron siyang clip dito. Okay, or siguro ihuli natin yan. Ikabit muna natin dito sa likod. Yan. So, meron siyang tray from here. Tama nga ba? Tama nga ba? Alright, so nagki-clip naman pala. And then, once we have that, ipatong na natin, ikabit natin yung kanyang base. Then, para maitayo natin properly yung wala siyang wala siyang screw kasi yung previous monitor natin actually siya. So ito parang clip lang yung kanyang lock. Yung previous monitor kasi natin medyo secure pa kasi meron siyang screw dun sa ilalim. Okay? So ito yung monitor pag nakatayo, then kabit natin yung kanyang power. Okay. Maganda rin. Ang nagustuhan ko rin sa kanya kumbaga, ang nagustuhan ko rin sa kanya, the way na kinakabit mo yung mga cables, siya. Kumbaga yung connection niya is nasa bottom. Kumbaga nasa bottom yung mount. So, if in case, kapag medyo tight yung space nyo sa likod, medyo deep yung pagkaka-arrange ng mga cables. Hindi kagaya dun sa ibang monitor na isasalpak nyo na directly parang nakaganon siya rito. So, medyo may space na kinakain. So, this one, maganda yung placement ng kanyang mga connecting cables. So, nakababa. Yan. So, tiltable din. Yan, you can tilt it up or tilt it down based sa kanyang base. So, yung power, magsasaksak lang tayo. Aabot kaya sa ating extension. Kaya naman.
Okay. So we have na yung power, and then ito yung ating HDMI na cable which is connected dun sa ating desktop. So nakabukas po yung ating desktop sa likod, so ikakabit ko lang. Ayan. So nawalan na ako ng space. Hindi na ako nakita. Siguro ang gawin natin, mag-aayos lang tayo. Okay. Ayan. So let's change na konti yung view. Okay, so nakakabit na yung power. So let's try to turn on yung monitor. Meron siyang switch dito sa likod. Ayan. So merong light indicator. Ayan, nakita nyo naman. Philips, and then alright. So working na yung display. So maglagay lang tayo nung pang pixel test. And siguro kung maririnig nyo, let's try yung speakers if mag-work siya. So pixel test. Okay. So just let it play. So by the way, this monitor is a 1080p. So far, at the first glance, mukhang mukhang okay naman. At least pixels. At tingnan natin yung speakers din. So let's try to load other videos. Okay, tapusin natin to show yung remaining colors. Although kumbaga, yung viewing angle niya, napansin ko lang din, kapag nasa side ka na tumitingin, medyo, kagaya na to, sa side ako tumitingin, pero yung ditong part na to, parang medyo dark na yung itsura niya. So mukhang, ang design talaga nito, hindi siya kagaya ng ibang mga monitors na kahit sang angle ka tumingin, pantay yung kulay, So, dito medyo may siya. Tignan natin kasi merong sound. Try nating gamitin yung sound nito. Lipat ko lang. Andun na. Alright. Meron siyang mahinang sound, pero yun nga, siguro mahina lang. Hanap tayo ng ibang video na medyo okay yung kanyang sound. Dead pixel test. Ano malabas dito? Yun daw si Marilad. So we're now running on full volume. So we're running in full volume. Di ko lang alam kung naririnig dyan. Lapit natin yung mic. Pero somehow naman, okay na rin. Medyo flat yung tunog, pero at least enough na, just in case. Yung basic sound makikita natin man. Right. Okay, so that's it for tuning in. So testingin natin, gamitin na natin yung bagong monitor, and ayun nga, tingnan natin kung tatagal din. So yung unang gaming monitor na ginagamit natin, almost 2 years.
Although nga, no, medyo dismayado lang ako dun sa una kasi parang ang aga bumigay. No, kaya this time, di na tayo gumamit ng gaming monitor. So, gumamit tayo ng parang standard lang na standard na monitor pero 120 pa rin yung refresh rate. So, medyo okay naman na. Okay. So, that's it for this video. Thank you for tuning in and God bless.